Hello guys and welcome back po to Tara Page Philippines. And sa video na to, gawin po natin ang weekly horoscope para sa September 11 to 17 para po sa mga friends natin na merong Sun, Moon at Rising sign na Virgo. So kung bago kayo sa channel, please click the subscribe button, bell notification, and palike na rin po ng ating video. At tandaan natin yung mga readings po there for guidance purposes. Use your free will wisely. At kung gusto nyong malaman po kung ano po yung sun, moon, at rising nyo po sa dulo po ng ating video, meron po tayong link para dito. Ngayon, kung naghanap po kayo ng mga charms, crystals, todo mga suot ko po, or kailangan nyo po ng spell work suot ng prosperity or healing spells, i-message nyo po ako sa Tarot Page Philippines Facebook page. Yung link is nasa baba sa description ng video natin. Okay, so tingnan natin. Kamusta ka na ba, Virgo? Tingnan natin, Ano ko yung phone ko. Yan. Okay, so Virgo. Meron tayong 10 of Wands and a leg up. Ano yung health na hinahanap mo, Virgo? Alam mo, nakakatuwa. In the last few days, last few weeks, na talagang andoon na ang dami mong ginagawa. Ang daming ganap in the last few days na hindi mo alam kung ano bang gagawin mo na. You know what? Help is yung help help na naghahanap ka na ng help. Minsan kailangan mo na lang talaga is emotional support. Kasi alam mo naman yung gagawin mo. Kumbaga, nakaset na yung plans mo, meron ka nang gagawin or alam mo na yung mga susunod mong gagawin. Pero minsan kailangan mo lang talaga ng mahihingahan sa dami ng mga binibitbit mo ngayon. It's okay. Alam mo yun, parang I admire you na pinipilit mong lumaban, pinipilit mong gawin yung mga kailangan mong gawin. That is okay. That is good. And what I like about it is that andoon na talaga namang gumagawa ka ng way para maging the best version of yourself. Ang dami mong pinagdaanan lately, Ang daming mong ginagawa. Minsan nga nalilimutan mo ng asikaso yung sarili mo. And of all, sa lahat ng mga nagaganap, nakakahanap ka pa rin ng dahilan tsaka ng oras para ngumiti. Congratulations. Alam mo yung tipong you are isa kang inspiration sa maraming tao. Ang daming nakakapansin. Siguro hindi man lang nila nababanggit, hindi man nila na-acknowledge, pero ang dami nakakapansin na ang ganda at ang galing ng mga pagbabago na gaganap sa buhay mo. It's just that kailangan mo lang talaga ngayon, naghahanap ka lang talaga ng pwede mong masandalan, tsaka mahingahan. Ano bang mo? Ano bang crossing mo kasi? Ace of Cups, tsaka Clean It Up. Virgo, hindi naman masama na minsan, may mga gusto mag-breakdown na sa inyo. Hindi naman masama. Kasi kung yun talaga yung nararamdaman nyo, di ba, Mikay? Kung yun nararamdaman mo talaga na hindi mo na kaya, bakit? Ayun, di ba nagalit na si Mikay? Magsalita ka daw. Magsabi ka. Kung pagod ka, edi aminin lang natin na pagod ka, di ba, Mikay? Kasi, walang masama sa pagsasabi ng totoo. Kung yun talaga ang nararamdaman mo, yun talaga yung dinadanas mo, then please, be honest about it. Please, allow yourself naman na magpaging transparent ka dito. Kasi, yun naman yung totoong nangyayari eh. Huwag mong pilitin na ang isang bagay na hindi naman talaga pwede. Kasi kung hindi, ikaw yung mababurnout. Kasi medyo papunta ka na doon sa part na yon na parang nababurnout ka na rin. Napapagod ka kasi nga may mga ibang paulit-ulit na mga nagaganap. Pero be honest about it. Tell what you need to tell. Say what you need to say. Kasi kung hindi, ikaw din naman ang agrabyado pag ganun. Ikaw yung mahihirapan. Ikaw yung matatalo. Ano ba kasi yung crowning mo? Ay, Two of Cups. Tsaka Go the Distance.
Alam mo, pangalan nito, Virgo. Nalutang na ako. Virgo, andun yung point kasi na sometimes gusto mo lang naman magawa yung mga bagay on your own. Yung para masasabi mo, nagawa ko 'to mag-isa, na nailaban ko 'to na ako lang, na nakagawa ka ng paraan para sa sarili mo. Maganda yon. Actually, may mga iba sa inyo na hindi ko alam kung work related to, family related, basta any aspect sa life niyo na gusto niyo talagang mag-expand kayo, puwedeng business 'to. Ayun yung desire niyo, eh. Yun yung gusto niyong ma-achieve. Pero yun nga, although yes, gusto mo magawa siya on your own, pero along the way kasi, minsan kailangan natin ng masasandalan. Kumbaga sa ano, sa isang, marathon, yung tumatakbo, minsan kailangan natin ng ano, tubig. Ito yun, eh, kailangan mo ng tubig kasi takbo ka na ng alayo na nararating mo. Yung may gusto ko yung sinabi ni isang friend ko, "Malayo pa pero malayo na." Gano'n yung sitwasyon mo, eh, malayo malayo pa, pero malayo ka na. Sabihin talaga nag-e-effort ka na. The changes, yung, na nakikita namin sa'yo, sobrang congratulations. Ang galing mo. Pero yun lang talaga, kailangan mo talaga na maghanap din ng moment para makahinga ka, para yung pagod mo maibsan man lang. Oo, sabihin natin talaga na kasi nga sabi yun yung common connotation kay Virgo, eh, sa'yo, eh, na baliw-baliwan kayo kasi advance kayo mag-isip, overthinker daw kayo. Pero ang totoo, advance kayo mag-isip. Para kayo parang nagche-chess na alam niyo na or nag-isip na kayo ng next 5 na moves niyong gagawin. Tapos iniisip niyo na ano yung mga moves na puwedeng gawin nung kalaban niyo at nagpaplano na kayo kung ano naman yung mga moves mo din. Hindi yun kabaliwan, hindi lang nila kasi maintindihan yung part na yun, yung part mong yun. Pero ano ba yung foundation mo kasi? Knight of Wands tsaka Fates. Alam mo, minsan talaga kahit anong pilit natin na baguhin ang mga ibang bagay, may mga bagay kasi na naitakda na talaga. Kaya nga although yung iba mababago natin, pero kasi remember yung song sa The Greatest Showman, nagsasagutan yung dalawang character sa kanta, yung Rewrite the Stars. Nung isa sabi niya, we, "We can rewrite the stars." Yung isa naman, "We cannot." Meron kasi mga kayang baguhin, may mga hindi. At yung ginagawa mo ngayon is part siya ng mga puwede mong baguhin. Now, in terms of relationship kasi dito, sa nakikita ko, may mga iba sa inyo kung nasaan kayo ngayon sa sitwasyon, it's actually a part ng plan ng universe. It's actually andun na fate siya. So ito sinasabi mo yung nahihirapan ako ngayon part 2, yes, para sa panganganak yan, eh. Gusto mo maranasan yung joy, yung saya, yung fulfillment ng pagiging isang ina, then kailangan mong pagdaanan yung hirap ng proseso para maging isang ina. Gano'n 'yon kapatid. This is the moment or this is the time na kung saan binibigyan ka ng moment ng universe to understand na this task is also important for you. That this task is something na magpapalawak para sa'yo. Yes, mahirap tanggapin yung iba, pero once we accept it, we will be able to flow better in life. Ano ba kasing sa past mo meron nag-influence ngayon? Six of Pentacles, tsaka time to go. Alam mo, yung iba sa inyo, well, generally, in terms of ano, paghihirap, nahirapan talaga kayo financially. So, andoon na, and hindi lang financially, pero in physical aspect, na hindi mo tuloy alam kung yung kaharap mo nun, nagsasabi ng totoo o pinaplastic ka. So, andun naman na pinipilit mong alamin, eh, baka naman hindi, baka naman na wait lang si Mikay, baka naman na nagkakamali ka lang. You know what? There are moments kasi you stayed
nagbakasakali ka, pinilit mo na maghintay, pero walang nangyari. Yun yung moments na yun, eh. Kaya nakikita ko dito sa cards mo, sa past mo, medyo madami-dami yung, disappointments, madami-dami dito yung parang regrets, na sana pala hindi ko na lang hinintay. Pero alam mo kung titignan natin, ang dami mong natutunan dahil dun. Natuto kang maging pasyensosyo, natuto kang maghintay, natuto ka na alamin kung dito natuto ka nga kung alam mo na kung dapat ba sa mga susunod pang mga bagay kung kailangan mo bang hintayin o hindi na. Let's look on that other side. Let's analyze that na wow, meron palang mga ganon. Ano ba yung future na nakikita natin para sa'yo na ikaw? Nine of Swords, tsaka Mending. Alam mo, kung hindi ka maghahanap ng masasandalan mo, hindi ka kukuha ng pwede mong, mapagsabihan ng iyong mga nararamdaman, pwede kang puro natin mesa. Andun yung point na ano, eh, mabu-burnout ka talaga sa mga iniisip mo. Mabu-burnout ka sa mga ginagawa mo at ang ayokong mangyari is mag-react yung katawan mo kapag nangyari yon. Na kapag nag-react kasi yon, siyempre, hindi kasi gano'n ang katawan natin, ang pisikal nating katawan, eh, hindi naman gano'n kalakas para yakapin at asikasuhin ang ating emosyon. Kaya nga 'di ba may mga tao kapag sobrang lungkot nagkakaroon sila ng sakit. Kaya meron ngayong, di ko alam kung tama yung term, yung broken heart syndrome. Oo, meron daw, na kung saan sa sobrang sama ng loob ng tao, literal nasisira, nababasag yung puso nila. Gano'n makapangyarihan ang emosyon. Dun tayo umiiwas na yung pisikal mong katawan, eh, hindi kayanin yung lakas ng emosyon mo. So, hangga't maaga, huminga ka. Hangga't maaga, maghanap ka ng malalapitan para maibuhos mo, mailabas mo, maibsan yung pressure na meron ka emotionally. Oo, malakas ka. Aminin na, hindi man natin kukwestiyonin 'yon. Pero meron tayong limitasyon, eh. Tao tayo, meron tayong hangganan. Kasi nga tao tayo. Napapagod din tayo, napuupos, napapagal, nahahapo. Bago pa tayo umabot do'n, Virgo, gawan na natin ng paraan para hindi siya mangyari. Ano nangyari sa physical environment mo kasi? Knight of Pentacles tsaka Blessed. Alam mo, Virgo, walang masama sa pagiging mukhang pera. Wala. Nagiging masama lang siya kapag yung paraan para makuha mo yung gusto mo ay nakakasakit sa'yo at nakakasakit ng iba. Pero actually, yung pagiging mukhang pera, normal yan. Walang masama diyan. Ang walang masama mag-respond sa ganyang klaseng nararamdaman. Basta ang importante, hindi ka nananakit ng iba. Hindi mo ginagamit 'to para manghatak ng iba. Hindi ka nasisira, hindi ka naapektuhan sa ibang aspeto. There is nothing wrong sa part na 'yon. Walang masamang maghangad para sa sarili. Ang tawag do'n pangarap. Walang masamang mangarap. Walang masamang mag-asam ng magandang buhay. Pero gawin 'to sa magandang paraan, walang magiging problema. Sa sipag mong 'yan, sa sa yung isip mo na naghahanap ka ng magagandang paraan, walang masama dun. Huwag mong alam mo yung parang tama yung inisip mo nun, eh. Ano bang wala ka dapat pakialam sa magiging sasabihin ng ibang tao. Sino ba sila, 'di ba? So, okay, sabi nila magsalita sila, pakialam ba natin? Eh, di kumuda silang kumuda, so what? Eh, hangga't dun lang naman kaya nilang gawin, eh. Habang sila busy nagkakakuda, ikaw busy ka, nag-aayos at nagpapaangat ng sarili mo. Sinong lugi? Hindi naman ikaw.
Ano ba yung emotional environment mo? So, we have here is Two of Swords tsaka higher power. Alam mo, learning is very important, Virgo. Yes, andun tayo sa punto na malawak ang pag-iisip mo. Pero andun din tayo sa punto na hindi lahat ng bagay alam natin. Hindi lahat ng bagay ay kaya natin matutunan ng isang iglap lang. Minsan para matutunan isang bagay, nag-i-invest tayo ng oras diyan, nag-i-invest tayo ng energy, nag-i-invest tayo ng sarili natin. Minsan kung iba para mas maging better, nagte-training pa, nagbabasa ng libro, nanonood ng mga videos. Walang masama do'n. Pero ang siste lang kasi, time consuming siya. Nakakaubos siya ng oras. Ngayon, para kasi yung oras yan yung isang bagay na hindi mo puwedeng isubi. Yan yung isang bagay na hindi natin puwedeng itabi. So, imbes na pahirapan mo sarili mo na nagpapakahapu ka, bakit hindi do'n sa mga bagay, bakit hindi ka makinig sa iba? Bakit hindi ka magpaturo? Walang masama do'n. Learning from others is also good. Learning from others, knowledge, wisdom, experience, okay siya. Maraming mga tao na willing kasi alam nila yung hirap na pinagdaanan nila. Willing sila i-share kasi isa sa mga purpose nila, isa sa mga target nila is hindi mo na aksayahin yung oras mo na intindihin yung naintindihan na nila. Na hindi mo na ulitin yung mga pagkakamaling nagawa nila. Learning from others is very important right now. Kumuha ka ng feedback. Humingi ka ng feedback sa mga tao. Humingi ka ng opinion nila. Hindi naman pagsabing feedback o opinion, dapat kunin mo na 'to, eh. Tignan mo, salain mo. Ay, ito maganda yung sinabi niyan, 'to kukunin ko. Kumbaga, salain mo yung mga bagay na yun. Ano ba yung hopes and fears mo kasi? Four of Cups, tsaka TikTok. Yes. Four kasi is about structure. May oras pa. Inisip mo baka kulangan ka ng oras, baka mamaya hindi sapat yung mailalaan mong oras. Marami. Hangga't nandito ka humihinga, may oras, may pagkakataon. Puwedeng-puwede pa ring ilaban 'to, kapatid. Ngayon nakikita ko din dito isa sa mga fears mo kasi is yung point na ano, na parang magiging approve kaya 'to sa iba? Alam mo hindi lahat puwedeng maging customer, hindi lahat talaga aayon sa'yo. Pero ang unang dapat tanong nito, approve ko ba 'to? Aayon ba 'to sa'kin? Ta's tingnan mo din, aayon ba 'to sa plano ng sansinukob para sa'kin? Yun yung mga dapat importanteng titingnan kasi kapag dun ka nag-line up, doon ka sumunod, wala ka ng poproblemahin, eh. Kasi kapag ang universe ang nagbigay ng path, ang universe ang nagturo sa'yo, nag-direct sa'yo, you're safe. Andoon na talaga namang ikaw mismo, okey ka. Ikaw mismo, laban na laban ka. Ikaw mismo, wala ka ng poproblemahin kasi bahala na si universe dun. Bahala siya magbigay, along the way ibibigay niya isa-isa para sa'yo. Now, yung possible future mo dito, immediate future, is flexibility and high priestess. Alam mo, natutuwa ako sa last cards mo. Kasi andoon na ano eh, may redirecting tayo ni universe eh. Yes, nag-analyze ka. May isa pang avenue na dapat mo i-consider. Yung kutob mo. Yung pakiramdam mo. Yung intuitions mo. Some of you right now, baka magkaroon kayo din ng mga tawag na dreams na pwedeng magsabi sa'yo na sa panaginip mo na may meaning. I-take note mo yon. Kasi yun yung mga guidance na binibigay sa atin ng universe. And even yung mga advices na bilang darating sa'yo, tanggapin mo. Tsaka huwag ka mahihiya na manghingi ng tulong. Huwag ka mahihiya na magsabi ng nararamdaman mo. Huwag. Kasi that is a very important thing na kailangan mong gawin ngayon. Para maibsan again, yung bigat
na nararamdaman mo. Nawa'y nakatulong po ang reading sa'yo at tandaan na for guidance purposes po ito, so gamitin natin ng ating free will ng maayos. Ngayon, kung bago po kayo sa channel, please subscribe to the YouTube channel po. I-click niyo po yung bell notification at pa-like na rin po ng video natin. Kung nais niyo pong suportahan na lumago ang ating channel, pwede niyo pong gawin yon by clicking the join button sa baba. At kung naghahanap po kayo ng mga charms, crystals, at spellworks po, tulad po ng prosperity or healing spell, pwede niyo po ako i-message sa Tarot Page Philippines Facebook page. Yung link po is nasa baba sa description ng video natin. Virgo, maraming salamat sa iyo. God bless, Namaste, Hare Krishna, and blessed be. At naway magkita tayo very soon. At laging tandaan, be safe. Goodbye for now. Thank you.